Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Health si Ted Herbosa dahil kailangan daw niyang mag-focus sa kanyang kalusugan. Papalit sa kanya ang isang veteranong orthopedic surgeon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Matapos ang ilang taong pagseserbisyo sa Department of Health, nagbitiw na bilang Health Secretary ng Administrasyong Marcos si Ted Herbosa. Kinumpirma yan ng Malacanang matapos ang ilang buwang bulung-bulungan na papalitan na siya sa kagawaran. Ilang beses nang nadawit ang pangalan ni Herbosa sa isyu ng katiwalian. Tulad na lang nitong nakaraang buwan, sinampahan siya ng kasong graft sa ombudsman ng mga nagpakilalang empleyado ng DOH. Nag-ugat daw ito sa pagkontrol ni Herbosa sa anilay multi-billion peso procurement sa loob ng kagawaran. Pero paglilinaw ng palasyo, walang kinalaman ng issue sa pagbibitiw ng kalihim. Hindi po nabanggit ang patungkol po dyan at ang isinaalang-alang po ay ang kanyang kalusugan. Papalit ngayon kay Herbosa si Dr. Jose Pujalte Jr. Nagtapos si Pujalte sa medisina sa University of the Philippines. Nakakuha ng master's degree in hospital administration sa Ateneo Graduate School of Business. Mula 2014, nanungkulan na siya bilang medical center chief sa Philippine Orthopedic Center. Inaasahang pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. May bago ring posisyon si dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Yan ay ang pagiging chairman at CEO ng Al-Amahan Islamic Investment Bank of the Philippines. Dati nang umalis sa DBM si Pangandaman sa kasagsagan ng questionabling national budget at flood control projects. Pero bakit pinagkatiwala sa kanya ang kaisa-isang Islamic Bank ng bansa? Paliwanag ng Malacanang. Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. Nito lang July 8, itinalaga ni PBBM bilang kalihim ng gabinete si dating Interior Secretary Benher Abalos. Ang lahat ng pagbabagong ito sa gabinete ng Pangulo, ipinatupad ilang araw bago ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa July 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.